Alam nyo bang may isa na namang media outlet na nanalo laban sa Duterte administration? This time, nanalo ang bulatlat laban sa isang memorandum na ipinag-utos ang pag-block sa website ng nasabing organization. Ako po si Jairo Boliedo, pag-usapan natin ang kaso ng bulatlat. Isa lang po ang bulatlat sa mga news organizations katulad ng Rappler at ng ABS-CBN na nakaranas ng pang-aatake at panggigipit sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pinashutdown ng ABS-CBN at sinubukang ipasara ang Rappler, nagbaba ng memorandum ng 2022 ang National Telecommunications Commission or NTC para ipag-utos ang pag-block sa website ng bulatlat at iba pa. Dahil sa pag-block na ito, naging mahirap na talaga o hindi na talaga ma-access at all yung website ng bulatlat. Ang bulatlat po ay bahagi ng mga tinatawag nating alternative media groups. Kung ang mga mainstream organizations po or malalaking media organizations ay ibinabalita po yung mga malalaking nangyayari sa ating lipunan sa pang-araw-araw, ito pong mga alternative media organizations ay nakatutok po ito doon sa mga nasa laylayan, sa mga magsasaka, sa mga mangingista, doon po sa mga taong hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng ating lipunan. At alam niyo naman na ang Duterte administration ay napaka-creative sa mga pang-aatake at panggigipit sa mga independent organizations katulad ng mga lawyers, journalists, at even mga aktivista. Para ma-block ang website po ng alternative media organization na bulatlat, ginamit ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang anti-terrorism law para i-justify ang blocking. To set the record straight, hindi po terrorist group ang bulatlat. Media organization po ito. Hindi po porket nagre-report tungkol sa mga nasa laylayan ay terorista na. Pero wala, sinunod ng NTC si Esperon, kaya itinuloy ang pambablock sa bulatlat. Matapos po ang pambablock ng 2022, on the same year ay tumakbo po sa Quezon City Regional Trial Court ang bulatlat para hilingin po na ipawalang bisa yung memorandum ng NTC. And after 3 years, nanalo ang bulatlat sa kaso. Malaking victory po ito, hindi lang po para sa bulatlat, kundi para po sa media in general dahil prior restraint daw ang ginawa sa bulatlat ayon sa korte. Ano po ba itong prior restraint na ito? Ito po yung pangaharang ng gobyerno sa isang impormasyon bago pa man ito mailabas ng isang media or news organization. Pinagbabawal po ito sa ilalim ng 1987 Constitution dahil independent po at malaya ang media. Kaya ito pong order ay pinalalakas po ang independence ng media. At sinasabi rin po nito na hindi pwedeng basta-basta na lang magbababa ng order ang isang government agency tapos iuutos ang pambablock ng isang news website. Sinasabi rin sa ruling na actually wala raw sa kapangyarihan ng NTC na mang-block, mang-limit or mang-restrict ng access sa mga website. At sana raw bago ipinag-utos ng NTC ang pagbablock, dapat ay nag-aral muna ito at nagkaroon ng malalimang investigasyon. Hindi rin po tinanggap ng korte yung dahilan ng NTC kung saan sinasabi nila na sumunod lang naman daw sila doon sa letter ni Esperon base sa anti-terrorism law. Sabi ko nga sa inyo, ang Duterte legacy ay impunity, patayan at pang-aatake sa mga independent organizations katulad ng media. At isa lang po ang bulatlat sa maraming mga organizations na tumindig laban sa mga mapaniil na policy under the Duterte administration. Matagal nga lang ang inabot pero nanalo pa rin sa dulo. Sa huli, nanaig ang independence ng media at mahalaga po ito para mapanatiling may sisilip kung sakali mang may mga kababalaghang ginagawa ang ating gobyerno.